Sa Parañaque City naman, iba ang eksena ng nakawan ng kuryente. Gabi ng February 15, 2026, makikita sa cellphone video na may lalaking nag-aalan ninja sa itaas ng poste ng kuryente. Ilang saglit pa, nagsunod-sunod na ang pagsabog ng mga kable. Sa isa pang kuha ng isang concerned citizen, makikita na tuluyan ng nakuryente at nasunog ang nakalabiting lalaki. Ilang saglit pa, unti-unti nang humina ang sunog, pero ang lalaki naiwan pa rin sa poste. Makalipas ang kalahating oras, dumating na ang mga otoridad para respondihan ang lalaking halos natusta na sa ibabaw ng poste. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital pero naabutan nila itong wala ng buhay. Lumabas agad ang Special Rescue Force and then immediately na magpupunta sa fire scene. That time, meron ding nagkasabayan yung sunog. So, pumunta muna sa sunog and then immediately pumunta din doon sa kung saan ang nakukuryente na tao na nag-need ng assistance. Nang maibaba sa poste, halos nagkulay na pula ang lalaki. Ayon sa opisyal ng barangay San Isidro, ang lalaking nakunan sa video na kinilalang si alias Toto, nagtangaraw na magnakaw ng kable ng kuryente. Sir, yung inakyat na ng tao, yung poste na yon, yung may sunog. Bali, bumaybay siya dyan, makyat, punutol yung walang balat na tanso. Nautbalan siya, nahawakan niya yung live wire, yun. Doon siya nadali. Kukunin niya yung tanso, kasi ang tanso ngayon, pataas ang presyo, madali maging pera. Kaya yun ang tinitira nila. Pero hindi raw ito ang unang beses na inakyat ito ni Toto. So based po sa experience namin, may mga insidente po na yung mga cable wires po natin at saka yung mga simpleng mga salisi po dyan, medyo na-involve po siya. Tago-tago pa ng barangay ang iba't ibang tools na nakumpiska noon mula kay Toto. Ito raw ang mga ginagamit ni Toto sa tuwing nagnanakaw siya ng mga kawad ng kuryente sa kanilang lugar. Nakapanayam ng resibo ang anak ni Toto na si Joanna, hindi niya tunay na pangalan. Nakita ko po sa video na nasusunog na po yung tatay ko. Hindi po ako makapaniwala na ganun mangyayari sa kanya. Iniisip ko po paano na po ako makapagsimula ulit kasi wala na po akong tatay. Wala ko po kasi sanang bumawi sa kanya. Tapos ganun po nangyari. Makalipas ang halos isang linggo mula nang mangyari ang trahedya, muli nang nakapiling ni Joanna ang kanyang ama na si Toto. Pero ang kanyang mga labi nasa loob na ng isang lagayan. Sa mga taong nakapanood po ng video ni Papa, dun sa mga nag-viral po na video ni Papa, humingi po ako ng pasensya dun sa mga taong nagawa niya ng mali. Pero sana po, kahit yung pagkamatay na lang po ng tatay ko yung respeto niyo dahil yung impact ko sa akin ang nangyari. Sobrang sakit po. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection o BFP, labag sa batas ang pagja-jumper o anumang pagnanakaw sa linya ng kuryente. Yung pagja-jumper kasi is under siya ng prohibited acts. Pag nag-jumper ka, kailangan makorek mo siya immediately or within 24 hours. Or else, magpapain ka ng 37,500 for the first offense and 50,000 for the second offense. Matinding paalala rin ng BFP na i-report agad ang anumang klase ng pagnanakaw ng kuryente, lalong-lalo na't may dala itong panganib sa komunidad. In case lang may mga na-report kayo na magja-jumper, agad nyo lang i-report sa may barangay. O kaya sa nearest fire station or nearest police station para ma-action na agad at para ma-prevent yung mga aksidente. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel